Ako si Don Rafael de la Cruz, 15 taong gulang. Ako ang may-ari ng pinakamalaking imperyo ng real estate sa Espanya. Ang aking kumpanya ay nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong euros. Mayroon akong palasyo sa Madrid, maraming mararangyang sasakyan, at mga personal na tauhan na nag-aasikaso ng lahat. Ngunit ngayon, nakaupo ako sa economy class ng isang eroplano patungong Maynila. Nakasuot ako ng lumang polo, punit na jeans, at sapatos na binili ko sa isang flea market sa Madrid. Nagbalatkayo ako bilang isang ordinaryong matandang backpacker. Walang nakakaalam kung sino ako. Ginagawa ko ito dahil gusto kong patunayan ang isang bagay. Pagkatapos akong iwan ng aking asawa 10 taon na ang nakalipas, hindi na rin ako kinontak ng kaisa-isa kong anak. Mayaman ako ngunit pakiramdam ko ay walang laman. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na nabibili ng pera ang lahat, kabilang na ang kaligayahan, pag-ibig at kabaitan mula sa mga tao. Narinig ko ang tungkol sa Pilipinas mula sa mga kaibigan kong negosyante. Sabi nila, ito ay isang bansa kung saan ang mga tao ay mahilig ngumiti, ngunit ngumiti sila para lang mandaya at kumuha ng pera sa mga turista. Ito raw ay isang lupain ng mga mahihirap na marumi, magulo at walang kaayusan tulad ng Madrid. Kaya nagpasya akong pumunta ng personal. Gagamit ako ng pinakamaliit na pera upang patunayan na ang mga Pilipino ay talagang sakim sa pera. Kung tama ako, babalik ako at sasabihin sa mundo na huwag magtiwala sa kanilang mga ngiti. Lumalapag na ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sumilip ako sa labas ng bintana at nakita ang kumikinang na ilaw ng malaking lungsod, ngunit sa loob ng aking inisip ko na ang mga iyon ay pekeng ilaw lamang na nanlilinlang sa mga turista. Tumama ang mga gulong ng eroplano sa lupa na may malakas na kalabog. Napabuntong hininga ako. Ang paglalakbay na inakala kong magpapatunay sa aking paniniwala ay nagsisimula na. Pagkatapos dumaan sa immigration, na mabagal, mainit at nakakainis, inihila ko ang maliit kong bagahe palabas. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay humampas sa aking mukha. Ang amoy ng usok ng sasakyan na hinaluan ng amoy ng pagkain sa kalye ay kumalat sa paligid. Kumunot ang noo ko. Ano ba ito? Bakit napakarumi? Sa Madrid, ang Barajas Airport ay malinis at air-conditioned. May limousine na sumasalubong. Ngunit dito, nagsisiksikan ang mga tao, nakaparada ang mga taxi kung saan-saan. Naglakad ako patungo sa pampublikong sakayan ng jeepney. Hindi ako sasakay sa mamahaling taxi. Gusto kong patunayan na siguradong susubukan akong dayain ng mga driver dito. Sumakay ako sa isang jeepney na patungo sa lungsod. Sobrang siksikan ang sasakyan at nakatayo ang mga tao. Kumalat ang amoy ng pawis at pampalasa. Nakahawak ako sa metal rail na madikit. Sa tabi ko, may isang matandang babae, si Aling Nena, na nakangiti sa akin. May sinabi siya sa akin sa Filipino, ngunit umiling ako dahil hindi ko naintindihan. Ngumiti siya ng mas malawak at inabot sa akin ang isang bote ng tubig. Tiningnan ko ang bote. Ito ay isang lumang plastik na bote at ang tubig sa loob ay mukhang medyo maulap. Inisip ko sa sarili ko na siguradong ibebenta niya ito sa akin ng mahal, ngunit wala siyang sinabing tungkol sa pera. Ngumiti lang siya at inabot ito. Kinuha ko ito ng nag-aalinlangan, binuksan at uminom. Malamig at nakakarepresko ang tubig, ngunit iniisip ko pa rin na ito ay isang taktika. Ngumiti ang mga Pilipino para mapahanga tayo at pagkatapos ay manlilin lang sila mamaya. Mabagal ang takbo ng jeepney sa gitna ng matinding traffic sa Maynila. Ano ba ito? Libu-libong sasakyan ang nakahinto ng ilang oras. Usok ang ibinubuga at maingay ang busina. Nagreklamo ako sa isip ko. Ito ay impyerno. Sa Madrid, maayos ang daloy ng trapiko at mabilis ang subway. Ngunit dito, ngumingiti pa rin ang mga driver at kumakaway sa isa't isa. Nakita ko ang driver ng katabing sasakyan na nagpapatugtog ng malakas at sumasabay sa pagkanta. Ngumiti siya sa akin sa salamin. Kumunot ang noo ko. Bakit sila nakangiti sa ganitong traffic? Walang katuturan. Huminto ang jeepney sa isang hintuan malapit sa isang palengke. Bumaba ako. Pagod na ang mga binti ko. Pumasok ako sa palengke. Nakahanay ang mga food stall. Malakas ang amoy ng mga pampalasa na hinaluan ng amoy ng pritong mantika. Basang-basa ang sahig at may mga kalat ng gulay at basura. May naapakan akong malagkit. Sumigaw ako sa isip ko. Napakarumi. Paano nakakabenta ang mga tao rito ng pagkain sa sahig?
Dumaan ako sa isang karinderya. Isang babae, si Ate Luz, ay mabilis na naghahanda ng inihaw na manok at kanin. Ngumiti siya sa isang customer. Isa siyang dayuhang turista. Nagbayad siya at ngumiti pabalik. Inisip ko na isa lang itong transaksyon. Nagugutom ako. Nagpunta ako sa isang stall at humingi ng inihaw na manok at kanin. Napakamura, 50 pesos lang. Nagbayad ako. Ngumiti ng malawak ang nagtitinda at inaabot sa akin ang plato. Ang inihaw na manok ay mabango. Kinagat ko ang una kong kagat. Hindi ka pani-paniwalang masarap, ngunit inisip ko pa rin na malamang ay may MSG ito para dayain ang panlasa ko. Pagkatapos kong kumain, naglakad ako. Palubog na ang araw. Ang kulay dalandan na liwanag ay tumama sa palengke. Masigla pa rin ang mga tao, tumakbo ang mga bata, at narinig ang tawanan. Nakaramdam ako ng kakaibang pag-iisa. Sa Madrid, kumakain ako sa mga restaurant na may Michelin star, ngunit hindi ko pa nararamdaman ang ganito. Naghahanap ako ng mauupuan. Umupo ako sa isang lumang kahoy na bangko sa tabi ng kalsada. Sa tabi ko, may isang matandang lalaki, si Mang Tonyo, na nagbebenta ng buko juice. Ngumiti siya sa akin. "Buko juice, sir?" Tanong niya sa utal-utal na Ingles. Umiling ako. Hindi siya sumuko. Nagbalat siya ng buko, piniga sa isang baso at inabot sa akin. "Libre po," sabi niya. Tiningnan ko siya. "Bakit libre? Ano ang gusto niya?" Kinuha ko ito at ininom. Matamis, malamig at nakakarepresko. Tumango ako sa pasasalamat. Ngumiti siya ng malawak. Ang ngiti na iyon ay tila totoo, ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Sa gabing ito, mananatili ako sa isang murang capsule hotel na nabook ko sa isang app. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita. Malamlam ang mga ilaw ng kalye. Narinig ko ang tahol ng aso. Inisip ko na siguradong delikado ito, ngunit may isang grupo ng mga kabataan ang dumaan. Ngumiti sila at bumati. "Magandang gabi, kuya." Tumango ako. Nakarating ako sa capsule hotel. Maliit at makitid ang kwarto, matigas ang kama. Humiga ako at tumingin sa kisame. Lumipas ang araw 1. Wala pa akong nakikitang espesyal, tanging dumi, kaguluhan at mga ngiti na inakala kong peke. Bukas, magpapatuloy ako sa paglalakbay. Ipapakita ko sa lahat na tama ako, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may nararamdaman na akong kakaiba. Ang tunog ng mga sasakyan ay narinig mula sa labas. Lumutang ang amoy ng pagkain. Nakatulog ako ng puno ng pagdududa. Ayaw kong maniwala sa aking mga mata. Anong kabaliwan ang nangyayari? Ang umaga ng araw 2 sa Maynila ay nagsimula sa tilaok ng manok mula sa malayo. Nagising ako sa makitid na capsule. Masakit ang katawan ko, matigas ang kama. Tumayo ako at naghugas ng mukha ng malamig na tubig mula sa maliit na gripo. Sinasalamin ng salamin ang aking mukha na may kulubot. Nagsuot ako ng lumang damit at lumabas ng hotel. Tahimik pa rin ang kalye. Nagsisimula ng gumising ang mga tao. Ang amoy ng sariwang kape ay lumutang mula sa isang stall sa tabi ng kalsada. Sinundan ko ang amoy na iyon. Isang maliit na coffee stall sa tabi ng kalsada, mga plastik na mesa at kahoy na bangko. Isang babae, si Ate Emma, ay nagtitimpla ng kape. Ngumiti siya sa akin. "Kapeng barako po?" Tumango ako. Nagtimpla siya ng isang tasa at inilagay sa harap ko. 20 pesos lang, nagbayad ako. Mainit at mabango ang kape. Sumipsip ako sa unang kagat. Mapait ngunit mellow. Sa tabi ko, may isang binata, si Mike, na kumakain ng tapsilog. Ngumiti siya sa akin. "Masarap po ba?" Tumango ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa Ingles. "Ako si Mike. Nagtatrabaho ako malapit dito." Nagpakilala ako bilang isang turista mula sa Espanya. Ngumiti siya ng malawak. "Maligayang pagdating po. Mainit sa Maynila pero masaya." Inisip ko sa sarili ko na sinasabi niya iyon para bumili ako ng dagdag, ngunit tumayo siya, nagbayad at kumaway. Wala siyang idinagdag. Naglakad ako. Ngayon, pupunta ako sa malaking palengke. Sumakay ako sa isang jeepney. Ang lumang sasakyan ay umuugong. Siksikan ng mga tao. Nakatayo ako at nakahawak sa rail. Huminto kami sa gitna ng traffic muli. Ang Maynila ba ay laging traffic? Usok ang ibinubuga. Umubo ako. Sa tabi ko, may isang maliit na bata na nakatayo kasama ang kanyang ina. Tumingin siya sa akin ng malaki ang mata at ngumiti. Inabot niya sa akin ang isang candy. Kinuha ko ito. Matamis at maasim. Ngumiti ang ina. "Pasensya na po. Mahilig po talaga ang anak ko magbigay ng kung ano-ano sa iba." Ngumiti ako pabalik nang hindi ko namamalayan.
Ang traffic ay umabot ng ilang oras, ngunit ang mga tao sa sasakyan ay hindi nagreklamo. May ilan na nagpapatugtog ng musika mula sa kanilang telepono at nagbabahagi sa iba. Narinig ang tawanan. Inisip ko na wala itong katuturan. Sa Madrid, magagalit ang mga tao kung ganito ang traffic, ngunit dito, ngumingiti sila. Huminto ang jeepney sa palengke. Bumaba ako. Masigla ang palengke. Nakahanay ang mga stall, mga damit, pagkain, mga second-hand na gamit. Basang-basa ang sahig. Kumalat ang basura. Malakas ang amoy ng mga pampalasa na hinaluan ng amoy ng pawis. Dumaan ako sa isang stall ng prutas. Hinog na mangga, mabangong pinya. Ang nagtitinda ay ngumingiti ng malawak at tumatawag ng customer. Bumili ako ng isang bag ng pinya. Napakamura. Binalatan ito ng nagtitinda at nilagyan ng asin at sili. Kinagat ko ang una kong kagat. Matamis at makatas, ngunit marumi ang sahig. Inisip ko na hindi siguro malinis ang pagkain dito. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakita ko ang isang pulubing bata na nakaupo sa tabi ng kalsada. Isang maliit na batang lalaki na may magulo ang buhok. Inabot niya sa akin ang kanyang lata. Malungkot ang mga mata niya ngunit ngumiti siya. Tiningnan ko siya. Sa Madrid, ang mga pulubing bata ay may malungkot na mukha, ngunit ang batang ito ay nakangiti. Kinuha ko ang 10 pesos at inilagay sa lata. Ngumiti siya ng malawak. "Salamat po," sabi niya, at tumayo at tumakbo para bumili ng pandesal mula sa kalapit na stall. Ibinahagi niya ito sa ibang mga bata. Napatulala ako. Bakit niya ibinahagi? Wala na siyang sapat na pera. Sinundan ko siya ng palihim. Nakita ko siyang nagbigay ng tinapay sa isang mas maliit na bata. Ngumiti ang bata at niyakap siya. Nakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Ngunit umiling ako. Siguro, isa lang itong palabas. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hapon na, at nagsisimula ng dumilim ang kalangitan. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita para maghanap ng shortcut. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang ulan sa tropiko. Tumakbo ako para maghanap ng masisilungan, ngunit nabasa ako. Putik ang mga sapatos ko. Tumayo ako sa ilalim ng awning ng isang lumang bahay. Sa tabi ko, may isang maliit na lugawan. Dali-daling lumabas ang may-ari ng tindahan, isang lalaki na may katamtaman ng edad, at inabot sa akin ang isang payong. "Dito po kayo sumilong," sabi niya. Kinuha ko ang payong. Inanyayahan niya ako sa maliit, makitid, ngunit malinis na tindahan. Lumang kahoy ang mga mesa. Inabot niya sa akin ang isang tuwalya para punasan ang sarili ko at naglagay ng isang mangkok ng lugaw sa harap ko. "Kain po muna kayo. Gutom po kayo siguro." Tiningnan ko ang mangkok ng lugaw. Mainit ang sabaw, mabango ang mga pampalasa, malambot ang kanin. Nag-alinlangan ako. "Magkano po?" Ngumiti siya. "Libre po dahil umuulan." Kumain ako nang nakalimutan ang sarili ko. Masarap ang lasa. Malakas pa rin ang ulan. Kinausap ko siya. Ang pangalan niya ay Kuya Ben at nagbebenta siya ng lugaw sa loob ng 20 taon. "Bakit po libre?" tanong ko. Ngumiti siya. "Naawa po ako sa inyo, basang-basa." Inisip ko sa sarili ko na siguro ay umaasa siya ng tip. Ngunit nang matapos akong kumain, wala siyang sinabing tungkol sa pera. Tumayo ako at inabot ang 100 pesos. Umiling siya. "Huwag na po. Sa susunod na lang po kayo kumain ulit." Napatulala ako. Tumigil ang ulan, ibinigay ko ang payong at umalis. Nagsimulang magulo ang isip ko. Bakit hindi niya tinanggap ang pera? Sa Espanya, lahat ay may presyo. Naglakad ako. Gabi na. Bumalik ako sa dating palengke. Nagugutom na naman ako. Nagpunta ako sa stall ng Ate Luz kahapon. Ang parehong babae ay nakangiti at sumalubong sa akin. "Kakain po ulit kayo?" Tumango ako. Mabilis siyang naghanda ng kwek-kwek. Kumain ako ng may gana. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga tao na nag-uusap. Tumawa sila ng malakas at nagbahagi ng kanilang pagkain. Tiningnan ko. Isa sa kanila ang pulubing bata kaninang umaga. Nakaupo siya at kumakain kasama nila. Ngumiti siya ng malawak. Nagsimula nang magsara ang palengke. Naglakad ako pabalik. Mabigat ang aking backpack. Sa loob ay may passport, pera, at ang nag-iisa kong larawan ng aking dating asawa. Palagi kong dala ang larawang iyon. Ang tanging bagay na hindi ko hinayaang hawakan ng sinuman. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita. Biglang may itim na anino ang lumabas. Kinuha niya ang aking bag. Sumigaw ako, ngunit tumakbo siya palayo. Wala na ang aking bag. Nanginginig ako. Nawala ang passport, larawan, at pera.
Bumagsak ako sa gitna ng eskinita. Nagsimula na namang umulan. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa larawang iyon. Ang asawa na umalis sa akin, ang nag-iisang larawan na natitira. Umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon. Tiningnan ako ng mga dumadaan, ngunit walang tumulong. Inisip ko na tapos na. Napatunayan ko na masama ang mga Pilipino. Masama ang mga tao. Nagsimulang bumuhos nang mas malakas ang ulan. Bumaha ang tubig sa madilim na eskinita. Nakatayo ako, basang-basa, walang dala. Nawala ang aking bag, kasama ang lahat. Ang passport, cash, ang larawan ng aking asawa. Bumagsak ako sa basang lupa. Hinaluan ng ulan ang aking mga luha. Ang tunog ng aking paghikbi ay narinig. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Ang huling beses na umiyak ako ay nang mamatay ang aking ina. Pagkatapos noon, nagtayo ako ng pader ng ginto sa paligid ko. Walang makakapagpahina sa akin, ngunit ngayong gabi, gumuho ito. Inisip ko na tapos na, pinatunayan na ako ng Pilipinas. Magnanakaw, masasamang tao, pekeng ngiti. Babalik ako sa Espanya at sasabihin sa mundo na tama ako. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nasasaktan ako dahil sa larawang iyon. Ang larawan ng asawa na umalis sa akin dahil masyado akong malamig. Ang nag-iisang larawan na tinago ko upang paalalahanan ang sarili ko ay nawala na ngayon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Matigas ang aking mga binti. Naglakad ako ng patanga-tanga sa eskinita, hindi alam kung saan pupunta. Malayo pa ang Capsule Hotel. Wala akong pera, kahit pamasahe. Nakita ko ang mga ilaw mula sa palengke na nagsasara na. Nagliligpit ang mga tao. Naglakad ako. Nakita ako ni Ate Luz kaninang hapon. Kumunot ang noo niya. Ano po ang nangyari? Bakit po kayo basang-basa? Ikinuwento ko sa kanya sa utal-utal na Ingles. Ninanakaw ang bag ko. Lumaki ang kanyang mata. Ay, kawawa naman po kayo. Tinawag niya ang katabi niya. Tumakbo ang isang payat na binata, si Berto, na tagasilbi ng kalapit na stall. Matutulungan ko po kayo, sabi niya. Tinanong niya ang mga detalye. Sinabi ko ang hitsura ng kriminal. Isang matangkad na itim na anino na nakasuot ng hoodie. Tumango si Berto. Sandali po, sabi niya, at tumakbo para sabihan ang ibang mga stall. Wala pang 5 minuto, nagtipon ang isang grupo. Si Mang Tonyo, mga tricycle driver, ang nagtitinda ng gulay. Mabilis silang nag-usap sa Filipino at nagkalat. Tumayo ako ng naguguluhan. Bakit sila tumutulong? Hindi nila ako kilala. Isa lang akong estranghero na basang-basa. Inabot sa akin ni Ate Luz ang isang tuwalya. Magpunas po muna kayo. Kumuha siya ng isang mangkok ng kwek-kwek para sa akin. Kain po muna kayo. Gutom po kayo siguro. Kumain ako. Ang anghang, alat at asim ay naghalo. Tumulo na naman ang luha ko. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa pagkalito. Bakit sila tumutulong nang hindi ako kilala? Sa Espanya, kung ninakaw ang bag mo, maglalakad lang ang mga tao. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay tumawag ng pulis, ngunit dito, kumilos sila mismo. Umuulan pa rin. Naghintay ako sa ilalim ng awning. Tumakbo si Berto pabalik. Nakita na po. Nasa kabilang eskinita po ang magnanakaw. Dinala niya ako. Sumunod ang grupo. Ilang motorcycle ang sumama. Tumakbo kami sa gitna ng ulan. Nakarating kami sa isang liblib na eskinita. Nakita namin ang magnanakaw na nakaupo sa ilalim ng puno, lasing. Ang bag ko ay nasa tabi niya. Lumapit si Berto at kinausap siya. Nanginginig ang magnanakaw. Ibinigay niya ang bag at humingi ng tawad. Lasing po ako. Hindi siya sinaktan o pinagalitan ni Berto. Sinabi lang niya, huwag na po ulit ninyong gagawin. Tumango ang magnanakaw at tumakbo palayo. Kinuha ko ang bag. Binuksan ko. Kumpleto ang lahat. Passport, pera, ang larawan. Niyakap ko ng mahigpit ang larawan. Tumulo ang luha ko. Bumagsak ako sa gitna ng ulan. Umiyak ako ng malakas. Lumuhod si Berto at niyakap ang aking balikat. Ayos lang po yan. Nakatayo ang grupo sa paligid. Ngumiti sila sa akin. Inabot sa akin ni Mang Tonyo ang isang bote ng tubig. Inom po muna kayo. Uminom ako. Pumasok ang lamig sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha. Mga ngiti na totoo. Walang humingi ng pera. Walang nagkuha ng litrato. Ngiti lang. Umiyak ako ng mas malakas. Gumuho ang aking lumang paniniwala. Inisip ko na ang mga Pilipino ay sakim sa pera, ngunit ngayong gabi ibinalik nila ang lahat ng walang hinihinging kapalit. Tumayo ako at niyakap si Berto. Salamat, ngumiti siya.
Wala po yon. Nagtutulungan po kami. Dinala nila ako pabalik sa palengke. Binigyan ako ni Ate Luz ng pera. Hiram po muna ninyo pamasahe. Bayaran nyo na lang po kung kailan ninyo gusto. Umiling ako. Ibabalik ko sana agad, ngunit hindi niya tinanggap. Ibalik nyo na lang po sa susunod na kakain kayo. Naglakad ako pabalik sa hotel. Huminto na ang ulan. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan. Pumasok ako sa kwarto, yakap ang larawan ng aking asawa. Sa gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang mga ngiti na iyon. Paggising ko kinabukasan, mas magaan ang pakiramdam ko. Gulong-gulo pa rin ako. Nagsisimula na ang araw 3. Magpapatuloy ako sa paglalakbay, ngunit ngayon, nagsisimula akong magduda sa sarili ko. Ang mga ngiti na inakala kong peke ay baka totoo. Ayaw kong maniwala sa aking mga mata. Paano nangyari ito? Ang totoong umaga ng araw 2 ng paglalakbay. Pagkatapos ng gabing umiyak ako sa gitna ng palengke. Nagising ako sa makitid na capsule muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magaan ang aking puso. Ang sikat ng araw ay sumikat sa maliit na bintana. Ang tunog ng kalapati ay narinig mula sa labas. Tumayo ako, naghugas ng mukha at tumingin sa salamin. Ang aking mukha ay mukhang mas fresh kaysa kahapon. Nagsuot ako ng lumang damit at lumabas. Ngayon, gusto kong mag-explore pa. Nagpapatuloy pa rin ako sa pagsubok sa sarili ko, ngunit ang aking panloob na pagdududa ay nagsisimula ng manghina. Sumakay ako ng jeepney muli, patungo sa suburb. Gusto kong makita ang tunay na buhay ng mga tao rito, hindi lang ang tourist market. Umalis ang jeepney sa lungsod. Nabawasan ang traffic. Nakita ko ang mga lumang bahay na kahoy. Ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng kalsada. Ngumiti sila at kumaway sa jeepney. Ngumiti ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Huminto ang sasakyan sa isang hintuan malapit sa isang komunidad sa tabi ng Ilog Pasig. Bumaba ako at naglakad sa makitid na daanan. Maulap ang tubig sa ilog. May mga basura na lumulutang. Malakas ang amoy ng putik. Kumunot ang noo ko. Ang dumi talaga nito. Bakit hindi nila nililinis? Sa Espanya, malinis ang Ilog Manzanares. Ngunit dito, nakangiti pa rin ang mga tao at bumabati sa isa't isa. Dumaan ako sa mga nakataas na bahay na kahoy. Isang maliit na batang babae ang tumakbo. May hawak siyang bulaklak. Inabot niya sa akin. Para po sa inyo kuya, sabi niya. Kinuha ko ang sariwang kulay rosas na bulaklak. Tinanong ko kung bakit niya ibinigay. Ngumiti siya. Maganda po. At tumakbo siya pabalik sa bahay. Sumilip ang kanyang ina at ngumiti rin. Naglakad ako. Hawak ang bulaklak. Nakaramdam ako ng kakaiba. Dumating ako sa isang maliit na palaruan. Naglalaro ang mga bata ng football gamit ang lumang bola, basag at tuyo ang lupa. Maalikabok, ngunit malakas ang tawanan ng mga bata. Tumayo ako at nanood. Ang isang bata ay sumipa ng mintis. Lumabas ang bola patungo sa akin. Sinipa ko pabalik, nagpalakpakan ang mga bata. Ang galing mo lolo. Inanyayahan nila akong maglaro. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay pumayag ako. Tumakbo ako kasunod ng bola. Basang-basa ako ng pawis. Masakit ang aking mga binti, ngunit masaya ako. Tumawa ang mga bata nang matumba ako. Tinulungan nila akong tumayo. Ayos lang po lolo. Ngumiti ako. Matagal na akong hindi nakakalaro ng ganito. Simula noong maliit pa ang aking anak na lalaki. Pagkatapos maglaro, sinundo ang mga bata ng kanilang mga magulang. Nagpasalamat sila sa akin. Inanyayahan nila akong kumain sa kanilang maliit na bahay na kahoy. Ang sahig ay lumang kahoy ngunit malinis. Ang mababang mesa ay may simpleng pagkain. Sinigang, adobong baboy, pritong isda. Mabango ang amoy. Kumain ako. Masarap na home-cooked meal. Tinanong nila ako tungkol sa Espanya. Ikinuwento ko. Namilog ang kanilang mga mata. Ang ganda po pala sa Madrid, ngunit ngumiti sila. Pero mas maganda po rito. May mga kapitbahay po. Inisip ko sa sarili ko. Halos hindi ko kilala ang mga kapitbahay ko sa Madrid. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Inabot nila sa akin ang pera. Pahiram po muna. Gamitin niyo po. Umiling ako. Huwag na po. Ngunit ipinilit nila sa aking kamay. Bayaran niyo po na lang kung kailan ninyo gusto. Kinuha ko. Uminit ang aking puso. Naglakad ako. Hapon na. Nagpunta ako sa isang kalapit na simbahan. Isang maliit na simbahan sa tabi ng ilog. Ang pari ay nagdarasal. Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw. Kumalat ang amoy ng insenso. Pumasok ako at umupo. Isang pari ang umiti sa akin at nagtanong sa Ingles. Saan po kayo galing? Ikinuwento ko. Tumango siya.
Ang pagdurusa ay nagmumula sa puso, tumahimik ako. Binigyan niya ako ng basbas. Lumabas ako, payapa ang aking puso. Gabi na, bumalik ako sa lungsod. Muli, matindi ang traffic ngayong gabi. Ngunit hindi ako nagreklamo. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid ko. Ngumiti sila, nag-uusap, nagbabahagi ng merienda. Binigyan ako ng candy ng isang bata sa tabi ko. Matamis at maasim. Ngumiti ako pabalik. Sa gabing iyon, natulog ako sa capsule, iniisip ang araw na ito, ang mga bata na nagbahagi, ang pamilya na nag-imbita sa akin na kumain, ang basbas ng pari, ang mga ngiti na iyon ay totoo. Nagsimula akong magduda sa sarili ko ng mas matindi. Bukas, araw 3, ano pa ang makikita ko? Nakatulog ako kasama ang bulaklak sa tabi ng unan ko. Ang mahinang amoy ay lumutang, ayaw kong maniwala sa aking mga mata. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Araw 3. Nagising ako ng maaga. Ang sikat ng araw ay sumikat sa makitid na butas. Bumangon ako ng masigla. Ang bulaklak kahapon ay nakalagay pa rin sa tabi ng unan ko. Ang mahinang amoy ay lumutang. Ngumiti ako sa sarili ko sa salamin. Ngayon, mag-explore pa ako. Gusto kong makita ang isa pang bahagi ng Maynila. Sumakay ako ng LRT. Ang istasyon ay mas malinis kaysa inakala ko. Makintab ang sahig, malinaw ang mga karatula, nagmamadali ang mga tao ngunit may kaayusan, walang nagtutulakan. Nakatayo ako, nakahawak sa rail. Sa tabi ko, may isang babae na nakasuot ng business attire, may hawak siyang kape. Ngumiti siya sa akin. Mabilis ang takbo ng tren, malamig sa ilalim ng lupa. Bumaba ako sa isang istasyon sa gitna ng lungsod. Naglakad ako sa business district, nakahanay ang matatayog na gusali. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa salamin. Mabilis maglakad ang mga tao na nakasuot ng suit. Sinundan ko sila. Nakakita ako ng isang marangyang coffee shop. Pumasok ako at umorder ng espresso, mas mahal kaysa sa Espanya. Sumipsip ako. Mapait ngunit mellow, ngunit naisip ko ang kape sa tabi ng kalsada kahapon. Mura, ngunit taos-pusong mabango. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita sa tabi ng matatayog na gusali. Sa eskinita na iyon, may isang local restaurant. Kumakain ng tanghalian ang mga trabahador sa konstruksyon. Ngumiti sila at bumati sa akin. Inanyayahan nila akong umupo. Kain po tayo, lolo. Pumayag ako. Kumuha sila ng kanin at kare-kare para sa akin. Mainit at maanghang ang kare-kare. Pinawisan ako, ngunit tumawa sila. Maanghang po? Ngumiti ako. Maanghang pero masarap. Ikinuwento nila ang tungkol sa kanilang trabaho. Mahirap, ngunit ipinagmamalaki nila. Ito po ang pinakamataas na gusali sa Maynila. Tiningnan ko ang gusali sa labas. Napakataas, ngunit ang mga gumawa nito ay sila, ang mga ordinaryong tao. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Inabot nila sa akin ang pera para sa pamasahe. Umiling ako, ngumiti sila. Sa susunod na lang po kayo manlibre sa amin. Umalis ako, hapon na, at kumukulimlim na naman ang kalangitan. Naglakad ako sa isang liblib na eskinita para mag-shortcut. Biglang may isang motorcycle ang humarurot. Natisod ako at natumba. Pumutok ang aking tuhod. Umagos ang dugo. Masakit at mainit. Sumigaw ako. Umupo ako. Hawak ang aking tuhod. Ang dugo ay tumagos sa aking pantalon. Tiningnan ako ng mga dumadaan. Ngunit may isang binata ang huminto sa kanyang motorcycle. Natumba po kayo? Bumaba siya. Si Kuya Ray, isang delivery rider. Inalalayan niya ako. Sa ospital po, malapit lang. Nag-alinlangan ako. Wala akong pera. Ngunit ngumiti siya. Libre po ang paghatid ko. Sumakay ako sa likod ng kanyang motorcycle. Hinaluan ng hangin ang sakit, ngunit nakahinga ako ng maluwag. Nakarating kami sa isang maliit na klinika. Tiningnan ng isang babaeng doktor ang sugat. Hindi malalim, ngunit kailangan ng 2 o 3 tahi. Tahiin niya ito at tinurukan ako ng gamot. Kinagat ko ang labi ko. Naghintay si Kuya Ray sa labas. Nang matapos, inabot ng doktor ang resibo. Hindi mahal ang presyo. Kinuha ko ang pera, ngunit si Kuya Ray ang nagbayad. Ako na po, sabi niya. Nagulat ako. Bakit? Ngumiti siya. Naawa po ako sa inyo. Naaksidente po kayo. Ngumiti ang doktor. Nagkakaisa po ang mga Pilipino. Kinuha ko ang gamot at umalis. Sinamahan ako ni Kuya Ray pabalik. Sa daan, ikinuwento niya. Naaksidente po ako nung bata. May tumulong din po sa akin.
Tahimik akong nakinig. Ibinaba niya ako sa hotel. Magpagaling po kayo, sabi niya. Inabot ko ang pera. Umiling siya. Wag na po at umalis siya. Tumayo ako at pinanood siya. Tumulo ang luha ko. Bakit sila tumutulong nang walang hinihinging kapalit? Sa Espanya, kung matumba ka, tatawag ng ambulance at sisingilin ka, ngunit dito, libre. Pumasok ako sa kwarto. Masakit ang tuhod ko, ngunit mainit ang aking puso. Gabi na, naglakad ako pabalik sa kalapit na palengke. Nakita ako ni Ate Luz. Kumusta po ang tuhod nyo? Ikinuwento ko. Naghanda siya ng kwek-kwek. Libre po, magpagaling po kayo. Kumain ako. Pamilyar ang lasa. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga tao na nag-uusap. Ikinuwento ni Kuya Ray ang pagtulong niya. Nakikinig ako. Nanginginig ang aking puso. Natulog ako sa gabing iyon. Iniisip ang araw 3. Mas marami akong nakitang kabaitan. Natumba ako, ngunit tinulungan ako ng mga tao. Nagsisimula na akong magbago. Bukas, ano pa ang makikita ko? Nakatulog ako ng nakangiti. Posible ba ito? Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Araw 4. Nagising ako na masakit ang tuhod, ngunit mas masaya ang aking puso kaysa dati. Masakit pa rin ang sugat, ngunit binalutan ko ng bandage na ibinigay ng doktor. Naglakad ako ng paika-ika palabas ng hotel. Ngayon, pupunta ako sa isang hindi inaasahang lugar. Sumakay ako ng jeepney patungo sa isang lumang bahagi ng lungsod. Isang lugar na may mga lumang bahay na kahoy, maliliit na kanal, at isang floating market. Mabagal ang takbo ng jeepney sa tulay. Maulap ang tubig sa kanal, ngunit may mga isda na lumalangoy. Ang mga bata ay tumatalon sa tubig. Ngumiti sila at kumaway. Bumaba ako sa hintuan malapit sa floating market. Ang palengke ay lumulutang sa mga lumang bangka. Nagbebenta ang mga tao ng prutas, pagkain, souvenir. Ang amoy ng mga pampalasa ay lumutang, hinaluan ng amoy ng tubig sa kanal. Kumunot ang noo ko ng bahagya. Marumi ang tubig, ngunit nakangiti pa rin ang mga tao. Sumakay ako sa isang bangka. Ang taga-sagwan ay isang matandang lalaki na may puting ngipin. Saan po tayo pupunta, Lolo? Tanong niya. Sinabi ko na naglilibot lang ako. Dahan-dahan siyang sumagwan. Ikinuwento niya ang tungkol sa palengke. Matanda na raw ito. Lumutang ang bangka sa tabi ng mga bahay sa tabing ilog. Tumakbo ang mga bata sa mga kahoy na tulay. Ang isang matandang babae ay naglalaba sa tabi ng kanal. Ngumiti siya sa akin. Pinahinto ako ng tagasagwan sa isang stall ng lugaw. Kain po tayo, Lolo? Tumango ako. Dumating ang mainit na lugaw. Mabango ang sabaw ng buto ng baboy. Malambot at malinamnam ang kanin. Kumain ako nang nakalimutan ang sakit ng aking tuhod. Hindi nagdagdag ng singil ang tagasagwan. Kasama na po sa pagsagwan, sabi niya. Ngumiti ako. Pagkatapos kumain, bumaba ako sa bangka. Naglakad ako ng paika-ika sa kahoy na daanan. Nakakita ako ng isang stall ng second-hand na gamit. Lumang libro, antigong gamit. Huminto ako sa isang stall. Ang isang lola ay nagbebenta ng mga lumang larawan. Tiningnan ko, mga lumang larawan ng Maynila. Mababa ang mga gusali, lupa ang kalsada, ngunit nakangiti ang mga tao. Ngumiti si Lola. Gusto niyo po ang mga larawan? Tumango ako. Pumili ako ng isa. Isang larawan ng isang pamilyang Pilipino na nakangiti sa harap ng kanilang bahay na kahoy. Mura lang ang presyo ni Lola. Nagbayad ako at nagtanong, bakit po ang galing ng mga Pilipino ngumiti? Tumawa si Lola. Ngiti po, mas gumaganda ang buhay. Ngumiti ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hapon na at luminaw ang kalangitan. Ang sikat ng araw ay sumikat. Kumikinang ang tubig sa kanal. Napagod ako. Umupo ako sa ilalim ng isang malaking puno. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga bata na nagpapalipad ng kite. Ang mga makukulay na kite ay lumipad ng mataas. Ang kite ng isang bata ay naputol. Umiyak siya. Tumayo ako at tinulungan siyang itali ang bagong string. Ngumiti ang bata. Salamat po, Lolo, at inanyayahan niya akong maglaro. Pumayag ako. Tumakbo ako kasunod ng kite. Masakit ang tuhod ko, ngunit masaya ako. Malamig ang hangin. Lumipad ng mataas ang kite. Nagpalakpakan ang mga bata. Pagkatapos maglaro, sinundo ang mga bata ng kanilang ama. Ngumiti siya at nagpasalamat sa akin. Inanyayahan niya akong uminom ng buko, sariwa at malamig. Tinanong niya ako tungkol sa Espanya. Ikinuwento ko. Gusto niyang pumunta sa Madrid, ngunit mas maganda po rito. Nandito po ang pamilya ko. Tumango ako. Gabi na. Bumalik ako sa lungsod.
Sumakay ako ng jeepney. Matindi na naman ang traffic, ngunit ngumiti ako. Tiningnan ko ang mga tao sa tabi ko. Ngumiti sila pabalik. May isang binata na may hawak na kahon. Inabot niya sa akin ang isang merienda. Kain po kayo? Matamis na kakanin. Kinuha ko. Nag-usap kami. Ang pangalan niya ay Jason. Nagtatrabaho siya sa isang pabrika. Pagod, ngunit sapat para masuportahan ang kanyang pamilya. Nakikinig ako, uminit ang aking puso. Sa gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Nakaupo ako, tinitingnan ang larawan ng pamilya na binili ko. Ngumiti rin sila. Naalala ko ang aking anak na lalaki. Matagal na kaming hindi nag-contact. Kinuha ko ang lumang telepono, ngunit walang signal. Bukas, maghahanap ako ng paraan. Pumasok ako sa kwarto. Napanaginipan ko ang kite na lumilipad ng mataas at ang mga ngiti. Lumipas ang araw. 4. Nakita ko ang simpleng kabaitan at kagandahang loob mula sa mga ordinaryong tao. Nagsisimula akong magbago. Ngunit may naghihintay pa rin. Malapit na ang climax. Nakatulog ako. Posible ba ito? Ang totoong gabi ng araw 4 ng paglalakbay. Pagkatapos ng araw ng kite at ngiti sa tabi ng ilog, natulog ako ng masaya ang puso, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Malakas ang buhos ng ulan. Ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Malakas ang hangin kaya nanginginig ang bintana. Inisip ko, ano ito? Binabaha ba ang Maynila taon-taon? Nabasa ko ang balita tungkol sa kaguluhan at paghihirap ng mga tao dahil sa baha. Ngumiti ako ng may pangungutya sa isip ko. Ito ang katotohanan. Ang mga ngiti na iyon ay mawawala siguro kapag nahaharap sa problema. Sinubukan kong matulog ulit, ngunit hindi tumigil ang ingay ng ulan. Madaling araw, umuulan pa rin. Tumayo ako at lumabas ng paika-ika. Binaha ang kalye sa harap ng hotel. Umaabot hanggang bukong-bukong ko. Lumulutang ang basura. Mahaba ang pila ng mga sasakyan. Basang-basa ang mga tao na naghihintay ng jeepney. Inisip ko na masama ang araw na ito. Naglakad ako sa baha. Putik ang mga sapatos ko. Nagpunta ako sa kalapit na palengke. Bukas pa rin ang palengke. Ngunit basa ang mga stall. Ang mga nagtitinda ay nakapayong. Nakita ako ni Ate Luz. Ngumiti siya ng malawak. Andito na naman po kayo, Lolo. Kumuha siya ng kwek-kwek. Kain po muna kayo, binaha. Kumain ako sa ilalim ng awning. Ang anghang ay nakatulong para uminit ako. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga tao na nag-uusap. Ikinuwento nila ang tungkol sa baha. Malakas po ngayong taon, pero nagtutulungan po kami, sabi nila. Tumawa sila. Hindi sila nagre-reklamo. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Tumataas ang baha. Nakita ko ang mga bata na naglalaro sa tubig. Malakas ang tawanan nila. Nakatayo ang kanilang mga magulang at nakangiti. Umiling ako. Bakit hindi sila natatakot? Pumasok ako sa eskinita. Biglang may sumigaw. Tulong! Lumingon ako. Isang lumang bahay na kahoy. Mataas ang baha. Ang isang matandang babae, si Lola Celia, ay sumisigaw. Ang kanyang mga gamit sa loob ay lumulutang. Tumakbo ako. Umaabot na sa baywang ko ang tubig. Malamig. Umiiyak si Lola Celia. Lumulutang ang mahalaga kong gamit. Nakita ko ang isang kahon na kahoy na lumulutang. Lumang photo album ang laman. Lumang mga larawan. Lumang mga alaala. Lumangoy ako at kinuha ang kahon. Mabigat. Itinaas ko. Tumulo ang luha ni Lola Celia. Salamat po. Tumakbo ang isang grupo ng mga tao. Ilang binata ang tumulong magtaas ng mga gamit sa mataas na lugar. Ang mga babae ay nagdala ng mga bata. Basang-basa ang lahat ngunit nakangiti. Nagtutulungan po tayo, sabi nila. Tumayo ako at nanood. Tumutulong sila nang hindi ako kilala. Walang nagrereklamo. Tumataas ang tubig. Tumulong ako magtaas ng mga gamit. Masakit ang tuhod ko, ngunit hindi ko inalintana. Pagkatapos tumulong, inanyayahan ni Lola Celia ang lahat na kumain. Ang bahay ay nakataas. Hindi umabot ang tubig. Simpleng pagkain. Lugaw, itlog na maalat, nilagang gulay. Kumain ako. Uminit ako. Ikinuwento ni Lola Celia. Binabaha po taon-taon, pero nakakaraos po kami. Tinanong ko, bakit hindi po kayo lumipat? Ngumiti si Lola. Dito po ako pinanganak. May mga kapitbahay po ako. Tumango ang lahat. Tahimik ako. Sa Espanya, kung binaha, idedemanda ng mga tao ang gobyerno, ngunit dito, nagtutulungan sila. Hapon na, tumigil ang ulan, nagsimulang humupa ang baha.
Naglakad ako pabalik. Nakita ko ang mga tao na nagwawalis ng tubig, nagtutulungan maglinis, ngumiti at nag-uusap. Huminto ako sa isang maliit na coffee shop. Inabot ng may-ari ang mainit na kape. Libre po, binaha po kasi. Uminom ako, nanginginig ang aking puso. Gabi na. Bumalik ako sa hotel, nakaupo at nag-iisip. Magulo at marumi ang baha, ngunit ang mga Pilipino ay ngumiti at nagtulungan. Walang pera ang makakabili ng ganitong kabaitan. Kinuha ko ang larawan ng pamilya na binili ko. Ngumiti rin sila. Naalala ko ang aking anak na lalaki. Bukas, kukontakin ko siya. Tumigil ang ulan sa gabing iyon. Puno ng bituin ang kalangitan. Nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang araw 4. Dahil sa baha, napuno ang aking puso. Malapit na ang climax. Handa na ako. Anong kabaliwan ang nangyayari? Umaga ng araw 5. Pagkatapos ng gabing binaha, nagising ako na may mainit na sikat ng araw. Basa pa rin ang kalye, ngunit nagsisimula ng maglinis ang mga tao. Naglakad ako palabas. Masakit pa rin ang tuhod ko, ngunit malakas ang aking puso. Ngayon, maghahanap ako ng paraan para makontak ang aking anak na lalaki. Naglakad ako sa isang maliit na internet cafe malapit sa hotel. Lumang tindahan, lumang mga computer. Ang may-ari, isang lalaki na may katamtaman ng edad, ay nakangiti at sumalubong sa akin. Net po kayo? Tumango ako. Itinuro niya ang isang computer. Libre po ang unang oras. Binaha po kasi kahapon. Ngumiti ako. Umupo ako. Binuksan ko ang aking lumang email. Nag-type ako ng liham sa aking anak na lalaki. Anak, namimiss ka ni tatay. Nasa Pilipinas ako. Nagbago na ako. Pinindot ko ang send. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sasagot siya. 10 taon na ang nakalipas. Umalis ako sa tindahan. Naglakad ako sa kalapit na park. Nakita ko ang isang maliit na ospital. Pumasok ako. Gusto kong ipatingin ang aking tuhod. Tiningnan ng isang matandang doktor ang sugat. Gumaling na. Pero magpahinga po kayo ng marami. Inabot niya sa akin ang gamot. Libre po. Para sa matatanda. Nagulat ako. Bakit? Ngumiti siya. Naawa po ako sa inyo, Lolo. Nakita ko po kayong naglalakad ng paika-ika. Kinuha ko ang gamot. Uminit ang aking puso. Hapon na. Nagpunta ako sa kalapit na pampublikong parke. Maliit na parke. Malalaking puno. Ang mga tao ay nagpapahinga. Ang mga bata ay naglalaro sa swing. Umupo ako sa isang bangko. Sa tabi ko, may isang lolo na nangingisda sa isang maliit na lawa. Ngumiti siya. Mangisda po tayo? Umiling ako. Inabot niya sa akin ang fishing rod. Subukan niyo po. Pumayag ako. Nangingisda ako ng tahimik. Ikinuwento ni Lolo ang tungkol sa kanyang buhay. Dati, napakahirap niya, ngunit may pamilya siya. Ikinuwento ko ang tungkol sa sarili ko, nang hindi sinasabi kung sino ako. Tumango si Lolo. Hindi po mabibili ng pera ang lahat. Tumahimik ako. Pagkatapos ng ilang sandali, may maliit na isda ang sumabit sa rod. Tumawa si Lolo. Swerte po. At binalik niya ang isda sa lawa. Pakawalan po natin. May buhay po yan. Ngumiti ako. Gabi na. Bumalik ako sa hotel. Tiningnan ko ang email. Sumagot ang aking anak na lalaki. Dad, nasaan po kayo? Namimiss ko po kayo. Tumulo ang luha ko. Sumagot ako. Ikinuwento ko ang tungkol sa Pilipinas. Ang kabaitan ng mga tao rito. Mabilis siyang sumagot. Dad, gusto ko po kayong puntahan. Ngumiti ako. Puno ang aking puso. Sa gabing iyon, naglakad ako sa palengke. Nakita ako ni Ate Luz. Kumusta po ang tuhod niyo? Ikinuwento ko ang tungkol sa aking anak na lalaki. Ngumiti siya. Masaya po ako para sa inyo. Binigyan niya ako ng kwek-kwek. Libre, kumain ako. Pamilyar ang lasa. Naisip ko, 2 araw na ang nakalipas, nanakaw ako, ngunit ibinalik ng mga tao ang lahat. Ngayon, nagkontak ang aking anak na lalaki dahil sa kabaitan ng mga Pilipino. Nagsimula akong maunawaan ang universal truth. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang tao na mag-aabot ng tulong nang walang hinihintay na kapalit, hindi pera. Nagkaroon ako ng epiphany. Bukas, gagawa ako ng isang malaking desisyon. Pumasok ako sa kwarto. Napanaginipan ko ang aking anak na lalaki at ang mga ngiti ng mga Pilipino. Ayaw kong maniwala sa aking mga mata. Umaga ng araw 6. Ang sikat ng araw ay sumikat ng buong buo. Pagkatapos ng email ng aking anak na lalaki kagabi, nagising ako na may puso na puno ng apoy. Halos wala na ang sakit ng tuhod ko. Tumayo ako sa harap ng capsule room.
Tiningnan ko ang masiglang kalye. Ngayon na ang turning point. Hindi na ako magpapatunay ng kahit ano. Tatanggapin ko na. Naglakad ako palabas. Sumakay ako ng jeepney patungo sa business district muli, ngunit sa pagkakataong ito para maghanap ng public phone. Tinawagan ko ang aking anak na lalaki sa pamamagitan ng isang app. Anak, malinaw ang boses mo. Tumulo ang luha ko. Nasa Pilipinas si tatay. Halika rito. Pumayag siya. Mag-book na po ako ng ticket. Ngumiti ako. Masaya ang aking puso. Naglakad ako sa parke. Nakaupo si Lolo sa pangingisda. Ngumiti siya. Andito na naman po kayo. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking anak na lalaki. Tumango si Lolo. Mabuti po yan. Mahalaga ang pamilya. Tinanong ko si Lolo kung may pinagsisihan siya. Ngumiti siya ng malungkot. Mayroon. Umalis ang anak ko. Pero tinulungan ako ng mga kapitbahay. Nakikinig ako. Naunawaan ko. Hapon na. Nagpunta ako sa simbahan muli. Nag-meditate ako. Nakita ako ng parehong pari. Ngayon, payapa na po ang inyong puso, sabi niya. Lumuhod ako. Salamat po. Ngumiti siya. Ang kabaitan ay nagmumula sa puso, hindi sa pera. Tumango ako. Malinaw na ang epiphany ko. Tumayo ako. Lumabas ako ng simbahan. Tiningnan ko ang kalangitan. Nagpasya ako. Hindi ako babalik sa Espanya ng mag-isa. Magbabago ako. Gagamitin ko ang aking pera para tulungan ang mga tao rito. Hindi para bumili, kundi para magbigay. Naglakad ako sa palengke. Si Ate Luz, si Berto, si Kuya Ray, nagtipon ang lahat. Ikinuwento ko ang aking plano. Magtatayo ako ng isang foundation para tulungan ang mga mahihirap na bata. Ngumiti sila. Ang ganda po. Nagbigay ako ng pera. Hindi pa utang, kundi bigay. Umiling sila. Wag na po, ngunit ipinilit ko. Para po sa mga bata. Ngumiti sila. Umiyak sila. Niyakap nila ako. Gabi na. Bumalik ako sa hotel. Tinawagan ko ang aking lawyer sa Espanya. Inutusan kong ilipat ang ilang bahagi ng aking pera. Magtatayo ako ng isang foundation sa Pilipinas na tinawag kong Tunay na Ngiti. Sa gabing iyon, nagsulat ako ng liham sa mundo ng negosyo. Hindi mabibili ng pera ang kabaitan. Nakatulog ako ng mahimbing. Bukas ang huling araw. Ang pagbabago ay permanente. Ang universal truth ay malinaw. Ang kayamanan ay ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Handa na ako. Posible ba ito? Ang huling umaga sa Maynila. Nagising ako bago sumikat ang araw. Ang bukang liwayway ay sumikat sa makitid na butas. Inimpake ko ang maliit kong bag. Ngayon, babalik ako sa Espanya, ngunit hindi na ako ang dating ako. Umalis ako sa Capsule Hotel. Basa pa rin ang kalye mula sa ulan kagabi, ngunit nagsisimula ng gumising ang mga tao. Lumutang ang amoy ng kape. Nagpunta ako sa palengke sa huling pagkakataon. Si Ate Luz, si Berto, si Kuya Ray, si Mang Tonyo. Lahat sila ay naghihintay. Ngumiti sila ng malawak. Aalis na po kayo, Lolo? Tumango ako. Niyakap ko silang lahat. Salamat sa pagbabago sa akin. Ngumiti si Berto. Naging totoo lang po kami. Nagbigay ako ng pera sa foundation. Tinanggap nila. Tutulungan po namin ang mga bata. Sumakay ako ng taxi patungo sa NAIA. Sa daan, matindi ang traffic, ngunit ngumiti ako. Tiningnan ko ang mga tao sa tabi ng kalsada. Ngumiti sila pabalik. Nakarating ako sa malaki at malinis na paliparan. Ngumiti ang mga staff. Maligayang pagdating po. Dumaan ako sa security. Umupo ako at naghintay ng pagsakay sa eroplano. Tiningnan ko ang email. Nagpadala ng mensahe ang aking anak na lalaki. Nasa Madrid na po ako. Naghihintay po ako sa inyo, Dad. Ngumiti ako. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Ang Maynila ay lumiit. Kumikinang ang mga ilaw. Tumulo ang luha ko. 3 araw na ang nakalipas. Ininsulto ko ang trapik, ang dumi, ang baha. Ngunit ang mga Pilipino ay ngumiti at nagtulungan. Ang climax ay nang nanakaw ako. Ibinigay nila ang lahat. Kasama na ang aking pananampalataya sa sangkatauhan. Nagbago ako. Bumalik ako sa Madrid. Malamig at air-conditioned ang Barajas Airport, ngunit naisip ko ang init ng Pilipinas. Naghihintay ang aking anak na lalaki. Nakita niya ako, matanda, ngunit nakangiti. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak ako. Anak, namimiss kita. Umupo kami at nag-usap. Ikinuwento ko ang tungkol sa Pilipinas, ang kabaitan, ang mga ngiti. Namilog ang kanyang mga mata habang nakikinig. Gusto ko pong pumunta, sabi niya. Tumango ako. Pupunta tayo ng magkasama.
kumalat ang balita. Don Rafael de la Cruz, ang bilyonaryo, ay nagbago pagkatapos ng datong araw sa Pilipinas. Nagbalat kayo bilang backpacker at umiyak dahil sa kabaitan ng mga ordinaryong tao. Nagulat ang French media. Nagtungo ang BBC at CNN sa Madrid. Nagdaos ako ng isang press conference. Nakatayo ako sa harap ng aking palasyo, 100 reporter. Dati, naniniwala ako na mabibili ng pera ang lahat, sabi ko. Huminto ako. Tumulo ang luha ko. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na hindi mabibili ng pera ang kabaitan. Ikinuwento ko ang tungkol sa traffic ngunit ngiti, ang baha ngunit pagtutulungan, ang pagnanakaw ngunit ang pagbalik ng lahat. Tahimik ang mga reporter. Pagkatapos ay nagpalakpakan sila. Inanunsyo ko ang tunay na Ngiti Foundation. Nag-donate ako ng 5 milyong euros para tulungan ang mga mahihirap na bata sa Pilipinas. Nagulat ang Espanya. Tumalon ang stock ng aking kumpanya. Ngunit wala akong pakialam. Sinabi ko sa Board of Directors, mula ngayon, ang kumpanya ay magbibigay ng higit pa sa pagbebenta. Nagtatag kami ng isang programa. Nagpadala kami ng mga doktor at guro sa Pilipinas. 1 buwan ang lumipas. Bumalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagbalat kayo. Private jet, ngunit nakasuot ako ng simpleng damit. Kasama ko ang aking anak na lalaki. Naghihintay sina Berto, Ate Luz, at Mang Tonyo. Sa NAIA, niyakap namin sila. Maligayang pagbabalik po. Nagmaneho kami sa komunidad. Tumakbo ang mga bata. Ngumiti ng malawak. Nagtayo ang foundation ng isang maliit na paaralan. Nagtuturo ng wika at skills. Tumayo ako at nanood. Tumulo ang luha ko. Ito ang tunay na kayamanan. Ang pagbibigay ng walang hinihintay. Ang universal truth. Hindi matatayog na gusali kundi mga pusong magkakaugnay. Niyakap ko ang aking anak na lalaki. Anak, salamat sa Pilipinas. Ngumiti siya. Nagbago ang mundo. Natuto ang Espanya mula sa Pilipinas. Kababaang loob at kabaitan. Nagsulat ako ng libro, The Smile That Money Can't Buy. Bestseller sa buong mundo, ngunit ibinigay ko ang lahat ng proceeds sa foundation. Taon-taon, bumabalik ako sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan ako sa mga ordinaryong tao. Kumakain ako ng kwek-kwek, nangingisda, nagpapalipad ng kite. Ang mga ngiti na iyon ang aking mahalagang kayamanan. Ang datong araw na paglalakbay ay nagbago sa buhay ng isang bilyonaryo at nagulat sa mundo. Ang Pilipinas ay hindi dakila dahil sa pera, kundi dahil sa puso. Ako si Don Rafael de la Cruz. Dati, mayabang, ngunit ngayon, mapagpakumbaba. Salamat Pilipinas. Salamat sa tunay na ngiti.